Tama bang basihan ang kasiyahan ng pagiging number one? Kapag ikaw ang nanalo, ikaw ang napili, ikaw ang numero uno. Masasabi bang masaya ka na talaga? Dear Papa Dudut, naranasan nyo na ba yung hirap sa pakiramdam na mapasaya at makuha ang approval ng inyong ina? Ako mula pagkabata ay wala na akong ibang hiniling kundi ang mapasaya ang mama ko. At hindi ko alam kung bakit hanggang sa pagdadalaga ko ay hindi ko pa rin yon maibigay sa kanya. Ako nga pala si Noray, may mommy issues. At ibabahagi ko sa inyo kung saan ito nagsimula. Bata pa lamang ako nung mahilig si mama na isali ako sa mga pageant kahit na ayoko. Kahit alam kong hindi naman ako nababagay dito. Wala naman akong magawa dahil una ay bata pa lamang ako noon. Sumusunod lamang ako sa kagustuhan niya. Sinusunod ko lamang kung ano ang gusto niyang sabihin ko sa entablado hanggang sa damit na isusuot ko. Naalala ko pa nga na 8 taong gulang ako nung una akong sinabak ni mama sa beauty pageant. Talagang nagrenta pa ito ng dilaw na ball gown at nagtawag pa ng baklang magtuturo sa akin kung paano sumayaw sa kantang Sex Bomb. Napagastos pa nga ng todo si mama sa nagturo ng sayaw sa akin dahil natagalan bago ko ma-pick up ang sayaw Papa Dudut. Pareho kasing kaliwang pa ako pero pinilit pa rin ni mama na sumayaw ako. Basta, kahit magkamali ka, mali ka sa steps, okay lang yun. Basta itodo mo ang ngiti mo. Kinakabahan ako, Mama. Baka kasi puro mali ako eh. Okay lang yan. Nadadaan yan sa ngiti at saka lakas ng loob. Basta lagi mong tignan yung mga judge pag nagsasalita o sumasayaw ka. Judge po? Sila yung 3 mama na nakaupo sa harap ng entablado. Ituturo ko sila sa'yo sa mismong pageant para alam mo kung kanino ka magpapakitang gilas. E ano po bang gagawin nila? Nakaupo sila doon at manonood. Sila ang magdedesisyon kung sino ang panalo. Kaya anak, parang awa mo na. Gumastos na ako sa'yo ng todo kaya galingan mo ha. E paano po kung meron mas magaling sa akin? Eh di higitan mo. Eh Mama, kasali si Kimberly sa pageant eh. Ang ganda-ganda kaya nun. Tsaka mayaman sila eh. Matatalo ako nun. Sus! Makeup lang naman ang magpapaganda dun. Maputi lang yun. Huwag ka magpakabog sa Kimberly na yon. Mas maganda ba ako sa kanya, Mama? Mas may potensyal ka, Nonay. Natatakot ako, Mama. Baka hindi ako magustuhan ng mga judge. Magugustuhan ka. Basta sundin mo lang lahat ng gusto ko at saka andun lang ako sa likuran ng mga judge para turuan ka pag may nakalimutan kang step sa sayaw mo at para mapaalala ko sa'yo nang ngumiti ka. Parang nakakapagod naman po yung ngumiti, Mama. Sa pageant, hindi ka dapat mapagod ngumiti dahil yan ang unang mapapansin sa'yo. Mama, Ano yun? okay lang ba kung hindi ako manalo? Hindi. Hindi okay. Kailangan manalo ka. Kailangan ikaw ang number 1. Kung sakaling hindi number 1, Ma, okay lang ba? Hindi! Basta ang gusto ko number 1 ka. Yun lang. Hindi pwedeng number 2, o number 3, o Miss Congeniality, o Best in Costume. Dapat number 1 ka, okay? Noong sumapit ang araw ng pageant ay ramdam ko ang kaba sa mukha ni mama. Masyado itong naging hands-on sa akin, yung tipong pati yung pag-makeup sa akin ay nakikialam siya. Muntik na nga silang mag-away noon kung hindi lang sila inawat noong kumare ni mama. Tinignan ko ang mga kasamahan ko, preparado sila mula sa makeup at costume. May nagpa-practice pa nga na para sa talent portion nila. Ang gaganda nila at wala akong laban. Mas lalo tuloy akong kinabahan noon at nadoble yon nang sumampa na ako sa stage at dahil nga sa kaba ko
ay nagkamali pa ako. Hindi nga rin ako nakatingin sa judges tulad ng sinabi ni Mama dahil sa sobrang nervyos. Naging palpak yun at narinig kong pinagtawanan ako ng ibang tao. Nung i-announce nila ang top 10 ay hindi man lang ako nakaabot. Sayang naman yung pinaghandaan kong confidence para sa Q&A, hindi naman pala ako makakasali doon. Galit na galit si Mama na hinila ako palabas ng tent kung saan nandun ang mga kasamahan ko sa pageant. Akala ko noon ay uuwi na kami pero nagulat na lamang ako nang lapitan nito ang isang judges habang naka-break sila ng 10 minuto. Hoy, Ako po ba ang tinatawag nyo? meron pa bang pwedeng tawaging hoy dito na iba? Medyo bastos po ang dila natin, Mother. Okay ka lang? Hindi. Paano ako magiging okay? Pinatalo mong anak ko. Ano po? Maangan ka pa. Nasilip ko dyan sa score sheet mo na yung anak kong pinakamababa sa lahat. Sino po bang anak nyo? Kasi marami akong binigyan ng mababang scores. At teka, hindi ko naman kailangan mag-explain sa puntos ko na binigay ko sa mga candidates. Yung naka-blue na hanging blouse at naka-boots ng black? Yun yung anak ko. Yung sobrang glitter sa pisngi. Nung natama ng spotlight, pati kami nasilaw. Medyo bastos ka rin, no? Sino po bang nauna? Sino ka para husgahan ng anak ko? Mother, judge po ako sa pageant na to. Malamang kailangan ko siyang husgahan. Kaloka. Iba yung panghuhusga mo eh. May halong panlalait. Kung ayaw niyong malait ang anak niyo, di huwag niyong pudburan ng glitter sa pes. At ibagay niyo sa balat niya ipapasuot niyo. Saka ano ba, Mother? Puro peklat ang legs ng anak mo. Kahit dito sa malayo, nabilang ko eh. Aba talaga. Natalo ang anak niyo hindi dahil masyado ako mapanghusga. Kung hindi nagsasabi lang ako ng totoo. Hindi maganda ang anak niyo. Sobra ka na talaga, ha? Halika nga rito, bakla ka! Aray! Ang pangit-pangit mo! Nag-iskandalo noon si Mama at halos hindi sila maawat dahil talagang lumaban ng sabunutan si Mama doon sa baklang judge. Nahinto tuloy pansamantala ang pageant para ayusin ang gulo. Napunta silang pareho sa barangay hall at doon ay pilit na pinag-ayos. Mabuti na lamang at hindi nagdemanda ang baklang judge kay Mama dahil kung nagkataon ay dihado kami. Pagka-uwi namin ay hindi ako kinikibo ni Mama. Alam kong masama ang loob niya sa pagkakatalo ko. Pumasok na siya sa kwarto na hindi man lamang ako inasikaso para bihisan at ayusin ang mga ginamit ko sa pageant, Papa Dudut. Mag-isa ko na lamang na naghilamos at nagtanggal ng mga anek-anek sa ulo ko. Bago ako pumunta ng kwarto ay humarap muna ako sa salamin. Pinagmasdan ko ang sarili kong mabuti at tumango ako. Tama naman yung baklang judge. Hindi naman talaga ako maganda. Kaya ewan ko kay Mama kung bakit niya ako pinagpipilitan na sumali sa beauty pageant na yon. At sa iba pang mga sumunod na pageant, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Hindi nawala ng pag-asa si Mama na mananalo ako balang araw sa mga pageant na sinasalihan ko. Pero lahat yon ay palpak. Lahat po yun ay talo. Ang pinakamataas lamang siguro na napanalunan ko ay ang best in costume at syempre ayaw makontento roon ni Mama dahil ang gusto niya ay number 1 ako. Ako dapat yung panalo. Hanggang sa pagdadalaga ko ay ganun pa rin ang nangyayari. Kung may mababalitaan itong pageant sa kung saan ay ipaparegister niya ako, agad-agad kahit na hindi ko pa alam, Papa Dudut. Anak! Oma, ang saya mo dyan ah. Masaya talaga. Hulaan mo kung bakit. Bumaba na ba ang bill natin sa kuryente?
Hindi ka clown, huwag ka magpatawa ng ganyan. Eh ano nga po? Naibok ko na yung kakilala ni Tina na choreographer. Bali-balita kasi na sobrang galing nun. At saka nakakita ko ng magandang gown Para po saan, ma? sa pageant na sasalihan mo next month. Unang Sabado sa kabilang barangay. 3 months ago pa pala nung mai-register kita, nakalimutan ko lang sabihin. Kaibigan ko nung high school yung organizer, kaya naisingit ka kahit wala ng screening. Po? Eh bakit kayo lang po niyo sinabi sa akin yan? Ano ba diferensya kung kahapon o ngayon ko sinabi? Sa dulo sasali ka pa rin naman. Eh ma, may NSTP ako tuwing Sabado eh. Sana in-inform niyo muna ako sa date ng pageant bago niyo ako sinali. Wala akong pakialam. Gabi naman ang pageant kaya hindi masasagasaan yung NSTP mo. 5 to 6 p.m. ang klase ko sa NSTP, ma. Alas 8 naman ang pageant. Anong problema doon? Ma, ayoko naman yung gipit masyado sa oras. Kaya yan! Magaling ang makeup artist na nakuha ko. Alam na niya ang gagawin sa mukha mo kaya hindi na mangangapayan sa ipapahid sa yung kolorete. Pero ma kasi... Walang pero-pero, nonay, ha? Nakapag-advance na ako ng bayad sa magtuturo sa inong sayaw eh. Umayos ka dyan! Hindi ko pinupulot ang pera. Hindi sana, hindi niyo po muna ako sinali sa pageant na yan para hindi kayo gumastos. Sabi mo? Wala po, ma. Sabi ko sana makahabol ako sa pageant. Kailangan humabol ka talaga. Hindi pwedeng hindi. At siguruhin mo mananalo ka na this time. Eh paano kung bokya pa rin? Hindi. Malakas ang pakiramdam ko na ito na yung unang panalo mo at magtutuloy-tuloy na to. Yan din naman yung sinabi niyo sa nakaraang sinalihan ko eh. Iba ngayon. Matindi ang vibrations ko. Iba eh. Teka, saan ka pupunta? Sa kwarto po. Anong gagawin mo? Magpa-practice na pong ngumiti, baka palpak na naman eh. Kung ngingiti ka kasi, huwag kita gilagid. Hindi pink ang gums mo, anak. Saktuhang ngiti lang, okay? At tulad nga po ng inaasahan ay natalo pa rin po ako sa pageant na yon. Mali na naman ang vibrations ni Mama na paulit-ulit niyang sinasabi. Hindi na naman ako number 1. Kahit bongga na ang naging pagsayaw ko with matching backup dancers pa, ay wala pa rin akong binatbat sa ibang mga kandidata na tanging ganda lamang ang nilatag. Doon po ako nagkulang. Aminado naman ako na hindi ako maganda lalo na noong nagdalaga ko. Kaya nga nagtataka rin ang lahat kung bakit ako sumasali pa rin, gayong alam ko naman sa sarili kong hindi pang beauty pageant ang mukha ko. Well, alam ko naman ang sagot doon. Maraming kakilala si Mama sa mga nag-o-organize na mga pageant na ito. Kaya ako napapasali kahit na wala ngang screening. Pasok agad. Brasuhan, ika nga. Kumbagay parang nagiging panggulo lamang ako o dagdag option sa mga papatalunin sa mga pageant na yon. Tuwing natatalo ako ay laging galit si Mama. Tuwing natatalo ito, ako ang pinag-iinitan niya at tuwing natatalo ako ay hindi niya ito tatanggapin. At laging sasabihin na luto daw ang laban. Luto ang laban! Ma, tanggapin na lang po natin, okay? Hindi! Ano tatanggapin? Kung nakita mo lang yung galing mo sa pagsasayaw kanina, iisipin mo mananalo ka talaga eh! Baka sa dance contest talaga ako dapat, ma. Huwag ka nagbibiro, hindi ako natatawa. Sorry po, ma. Yung isang judge doon, inaanak niya yung isang kandidata eh. Narinig ko tinawag siyang ninong before mag-start. Dapat pala sinabi ko yun sa organizer para hindi na umabante sa laban yung bruhang yun eh. At sana ikaw ang nakapasok. Ma, deserving naman po lahat ng mga nanalo eh. Ang gaganda kaya nila. Yung mga damit nila, alam mong mahal at pinaghandaan. Ultimo makeup, plakado. So anong point mo? Wala naman po. Hindi eh. Meron eh. May laman yung mga salita mo. Sabihin mo na. Ma, paano kung itigil na natin tong pagsali ko sa mga pageant? Kasi nakakapagod na eh. Nakakahiya na po talaga sa totoo lang. Wala na akong ibang inaasahan lagi kundi matatalo ako na nangyayari naman. Ma, hindi ata ako para sa pageant talaga eh. Nakita niyo naman ang mukha ko oh. Kahit niyo sa klase hindi uubra. Yan! Yan ang kulang sa'yo! Self-confidence!
Masyado mo binababa ang sarili mo, kaya pagdating sa entablado, walang maramdamang aura sa'yo, mga judge. Yan ang dapat nating i-workout next time. Ma, hindi lang po self-confidence eh. Hindi po ako maganda. Hindi ako matangkad. Magpakatotoo na lang po tayo, Ma. Alam na alam nyo naman yan. Kahit mga makeup artist ko, alam yan eh. Hirap nga silang lapatan ng tamang makeup ang mukha ko kasi parang walang bagay eh. Ma, alam ko at okay lang yun. Hindi ako maganda, tanggap ko yun. Wala akong anak na pangit. Umayos ka dyan. Huwag mong sasabihin yan dahil nung dalaga ako, kamukha mo ko. Para mo na rin sinabing pangit ako. Eh, hindi naman sa ganun, Ma. Ang sa akin lang, baka oras na para tanggapin natin na hindi po talaga pang pageant ang beauty ko. Siguro, Ma, mas okay kung tatanggapin na lang natin. Ang dami ko nang sinalihang pageant, Ma, pero talaga... Hindi tayo titigil hanggat hindi ka nananalo at hindi ka number 1! Kinagulat ko po ang malakas na sampal na yon ni Mama. Maayos po ang pag-uusap namin, kalmado at parang nagbibiruan pa nga tapos bigla na lamang ako nitong sinampal. Hindi ako nakapagsalita noon. Alam kong masama lang ang loob nito sa naging resulta ng pageant. Malaki din kasi ang nagastos niya roon pero hindi naman niya kailangang gumastos pa kung papayag siya na ihinto na namin ang ilusyon niya na magiging number 1 ako sa mga beauty pageant. Malabo yon. Mapabilang nga lang sa top 10 sobrang labo na. Yung manalo pa kaya. Hindi pa rin nawala ng pag-asa si Mama na balang araw ay makakamit ko ang pagiging number 1. Hanggang sa isang araw, nakaisip ito ng plano kung paano ako mananalo. At totoo lang, Papa Dudut, natakot po ako para sa planong ito. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Naisip ni Mama na iparetoke ako. Mula nang sinabi ko kasi sa kanya na hindi naman ako maganda ay tumatak na yon sa utak niya at ang nakita niyang paraan para manalo ako ay maging maaliwalas ang mukha ko ay ang magparitoke. Paano ba namin magagawa yon bukod sa makeup, di dapat talagang magparitoke, hindi ba? Hindi naman buong mukha, ilong lang ang pinapagawa ni Mama sa akin. Malaki na raw kasi ang epekto kapag ilong ang nabago. Kaya naman nangutang pa ito sa 2 Bombay para makakuha ng ipang paparitoke sa ilong ko. At syempre sa kanya lang ito sinabi sa akin nang makuha na niya ang pera na gagamitin. Ma, ayoko! Hindi pwedeng hindi. Takot ako magparitoke, Ma. May anesthesia naman. Pero, Ma... Walang pero-pero, nakautang na ako. Eh anong gagawin ko sa pera na to kung hindi ka naman pala magpaparetoke? Gamitin natin dito sa bahay. Hindi! Huwag mo akong turuan. Anak lang kita at susunod ka sa gusto ko. Magpaparetoke ka. Nakahanap na ako ng doktor na gagawa at balita ko, pulido yon. Ma naman. Di ba sabi mo, kaya hindi ka nananalo sa pageant dahil pangit ka? O ngayong may solusyon na, atras ka pa? Hindi lang naman po yung itsura ko, Ma eh. Ayoko na rin sumali sa mga pageant. Pagod na ako, Ma. Pagod? Sino ba sa tingin mo sa ating dalawang mas pagod? Ako na naglalakad lahat ng kailangan mo para sa bawat pageant na sasalihan mo at halos putulin ko na ang ngipin ko sa kakasigaw para makapuntos ka lang na malaki sa audience impact o ikaw na magpapakyut lang sa stage. Eh kasi naman, Ma, kayo lang naman kasi gusto mag-pageant ako eh. Sali nyo na lang ako sa ibang contest. Makakatipid pa kayo ng sobra. Sa beauty pageant lang kita gustong makita at wala nang iba. Hihinto ka muna next sem para makapag-focus ka sa pagpapageant. Ano po? Nabingi ka na sa kaartehan mo? Ang sabi ko, hindi ka muna mag-e-enroll next sem. Magpo-focus ka sa pagpe-prepare sa pageant. Lahat aayusin natin. Kailangan mong aralin lahat tungkol sa mundo ng pageantry after nang mapaayos ang ilong mo. Hindi ka rin lalabas ng bahay, ha? Para hindi na lalong masunog ang balat mo. Ma naman. Last sem ko na sa susunod eh.
Baka naman pwedeng tapusin ko na muna yung para makagraduate na ako. Ayoko mahuli. Gusto ko na magmarcha. Isang sem na lang naman eh. Yun na nga po, May. Huling sem na. Bakit hindi niyo na lang po ko hayaang tapusin yun? Dahil hindi ka na bumabata. At alam mong may age limit ang pagpapageant. Ang pag-aaral, mababalikan mo pa yan. Pero yung pagpapageant, may limitasyon yan. Isang sem na lang naman yan. Madali na lang yan balikan. Ang importante ngayon ay maging handa ka sa pageant at sisiguraduhin kong number 1 ka na after nito. Naintindihan mo? Pero Ma... Naiintindihan mo? Yes, Ma. Very good! Para na lamang akong robot na sumunod sa gusto ni Mama. Sa unang pagkakataon ay naramdaman kong bumigay ang lahat sa sarili ko at hinayaan na lamang si Mama na patakbuhin ako. Yes, Mama. Oo, Ma. Sige, Ma. Yan na lamang ang mga paulit-ulit kong sinasabi sa kanya kapag may nais siyang ipagawa sa akin. After niyang maparitoke ang aking ilong ay namahinga ako ng almost a month ay na rin sa sinabi ng doktor. At habang nagpapahinga ako ay si Mama naman ang nag-aayos ng lahat ng kakailanganin ko para sa pag-iensayo ko. Nag-research ito ng mga videos ng mga beauty pageant na dapat ko raw gayahin. Pati mga damit ng mga kandidata ay nag-print din ito para mapatahin na lang daw sa kanyang kakilala para sa pagsabak ko. Hinanap nito ang mga tamang kulay para sa akin dahil noong mga nakaraan ay aminado naman siya na hindi bagay lahat ng kulay na pinili niyang ipasuot sa akin. Naghanap na rin siya ng mga makeup artist na alam niyang mamamagic ang mukha ko. Sabi naman niya ay maliit na bagay lang ang gagawin ng mga nagmi-makeup sa akin dahil ilong ko na ang lalaban. Noong gumaling na ang ilong ko ay sinabak ako ni nanay sa pagtitrain para sa paglalakad. Hirap ako dahil may dahil sa hirap talaga ako maglakad gamit ang may takong. Pero gumawa kami ng paraan para hindi yon mahalata kapag naglalakad ako. Nag-hire ng panibagong koryo si Mama para turuan ako ng sandamukal na sayaw para may imbak daw kami. Sobrang pagod na ako, Papa Dudut, pero hindi ako makahindi dahil ito ang kagustuhan ni Mama. Ginagawa ko na lang yon dahil wala namang pag-asang pumayag siya na itigil na namin yon. Pinagbigyan ko siya at ginalingan ko sa unang pageant na sinalihan ko after kong mag-training at Papa Dudut, nanalo po ako. Sa unang pagkakataon ay number 1 ako. Congrats, anak! Nilampasan mo lahat ng kalaban! Nakita mo yung first runner-up? Halos pagwala nung in-announce na ikaw ang panalo? Ang bruha! In-expect pa talaga niya na siyang mananalo base dun sa suot niyang gown na pinagbuka siya naglalakad na pinya. Mauna na po ako sa kwarto. Maaga pa. Dito ka muna. Pag-usapan pa natin yung susunod mong gagawin sa next pageant mo. Naku anak, ito na yon. Tuloy-tuloy na ang pagiging number 1 mo. Number 1 ko o number 1 nyo? Anong sinasabi mo dyan? Hindi naman talaga para sa akin ang number 1 na yan, di ba? Para sa inyo yan eh. Mula pa lang sa simula, para sa inyo na talaga yan. Alam mo anak, pagod ka lang kaya... Yes, Ma. Pagod na ako. Matagal na. Dati pa. Ano bang pinagpuputok ng butsi mo dyan? Nanalo ka na, di ba? Number 1 ka na, di ba? Bakit parang ang sama-sama pa ng loob mo? Masama ang loob ko kasi wala kang pakialam sa nararamdaman ko. Laging kayo. Kayo na lang yung nasusunod. Wala na akong boses para sabihin sa inyo na ayoko kasi pinipigilan niyo ako. Puro na lang kayo ang nasusunod. Paano naman ako, Ma? Paano naman yung gusto ko? Di ba sabi mo gusto mo rin to? Gusto mong maging number 1? Kasi yun yung gusto niyo eh. Yun yung magpapasaya
masaya sa inyo. At gusto nyo maging masaya kayo kasi kapag masaya kayo, doon ko lang nararamdaman na mahal ninyo ako. Na anak mo ako. Pwede ba? Bukas na lang natin to pag-usapan. Masyado ka lang emosyonal dahil first time mong manalo. Pumunta ka na sa... Hindi, Ma. Pag-usapan natin to ngayon para matapos na. Tagal ko na nahimik eh. Ang tagal kong pinagbigyan kayo. Balato nyo na sa akin to. Ano ba talagang gusto mo mangyari, ha? Maging masaya kayo para sa akin kahit hindi ako yung number 1. Mahalin niyo ako kahit hindi ako yung number 1. Hindi ka pwede maging masaya kung hindi ka number 1. Bakit hindi? Kasi alam ko ang pakiramdam na hindi number 1. Alam ko yung pakiramdam na pangalawa na lang lagi sa lahat. Nung bata ako, lagi ako na ikukumpara sa kakambal ko. Sa tiyahin mo. Lagi akong pangalawa sa kanya mula sa talino hanggang sa ganda. Pareho kaming sinasali sa mga pageant ng lola mo. At kahit halos magkamukha kami, siya pa rin yung nananalo. Ma, hindi ko po... Pag-uwi ng bahay, sisirain ng lola mo yung gown na suot ko dahil sa sobrang galit. Habang suot-suot ko yon. Hindi mo alam kung gaano kasakit yon sa balat habang hinihila sa'yo at hindi mo alam kung gaano kasakit na paulit-ulit na marinig sa mismong nanay mo na talunan ka. Pangalawa ka na lang lagi. Ma, At sa tatay mo, hindi pa pangalawa lang tayo? Pangalawang pamilya tayo dahil kabit ako? Kaya nung namatay siya, asan tayo? Handun tayo sa dulo at hindi tayo makalapit sa kabaong niya dahil Dahil pangalawa lang tayo. Ngayon mo sabihin sa akin, Nanay, masaya ba na maging pangalawa? hindi ko alam na ganyan po palang... Hindi mo alam dahil ayokong ipaalam. Dahil gusto ko hindi ka magaya sa akin na laging pangalawa na lang. Ayokong iparana sa'yo yung pakiramdam na talunan ka. Hayaan mong maputol na sa akin ang sumpa ng pagiging pangalawa. Ilaban mo ang sayo. Maging number 1 ka kung gusto mong maging masaya. Sorry, Ma. Papa Dudut, hindi ko po alam kung paano lalapitan noon si Mama matapos itong umiyak sa unang pagkakataon. Ito ang unang beses na nakita kong nanghina siya at nakaramdam ako ng konsensya. Dahil ako ang dahilan noon, Papa Dudut. Hindi ko alam na ganito pala ang pinagdadaanan ni Mama kaya ganito ang trato nito sa akin. Kaya naman sa loob ng maraming taon ay paulit-ulit niyang dinidikit sa utak ko ang salitang number 1 dahil hindi siya kailanman naging masaya sa pagiging number 2. Dahil para sa kanya, kapag pangalawa ka ay talo ka. Ayoko pa ring paniwalaan ang ganitong pag-iisip ni Mama dahil alam ko na pwede namang maging masaya kahit pangalawa ka lamang, kahit natalo ka. Kahit na hindi ka mag-number 1. Pero iba ang pinagdaanan ni Mama mula sa magulang at kapatid niya hanggang kay Papa. Lagi nga lang talaga siyang pangalawa at dahil doon ay nabawasan ang pagiging masaya niya. Pinaramdam sa kanya ng buong mundo na dahil pangalawa siya ay walang maiaabot sa kanya at nabawasan ang mga karapatan niya. Sa ngayon, Papa Dudut ay pinagpapatuloy ko ang pagpapageant at hindi pa rin para sa akin, kundi para kay Mama. Ginagawa ko na lamang yon para maging masaya siya at madalas nananalo na ako sa mga pageant at nakikita ko kung gaano siya lumundag sa saya. Kapag nangyayari yon at aaminin ko na nagiging masaya ako kapag ganon ang nakikita ko sa kanya. Kahit ayoko nang mag-pageant, at kahit pagod na ako, Papa Dudut, basta makita ko lamang siyang masaya ay okay na ako. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko maibibigay ang pagiging number 1 kay Mama. Pero sana sa ngayon ay maging sapat na yon para mahalin at tanggapin niya ako. Maraming salamat, Papa Dudut, ang inyong kapuso at kabarangay, Nonay. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Ang mga kwento ng pag-ibig,
kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Mahirap pumili kung saan ka liligaya, lalo na kung may isang masasaktan. Pero sa bawat desisyon ay may kapalit na aral na magtuturo sa atin kung paano maging totoo sa sarili. Ikaw, kabarangay, pipiliin mo ba ang taong mahal ka o ang taong mas nakakaunawa sa iyo? Dear Papa Dudut, may mga pagkakataon na sinusubok ng tadhana yung relasyon na meron tayo. May biglang darating sa buhay natin na magpapagulo ng isipan at nararamdaman natin. At magpaparealize kung totoo bang masaya pa tayo sa buhay na meron tayo. Magandang tanghali po sa inyo at sa ating mga kabarangay na kagaya ko ay palaging bukas ang radyo sa ganitong oras para makinig sa inyong programa. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Mika. 27 years old at nagtatrabaho sa isang lending company. Sumulat ako hindi lamang para magkwento kung hindi ay para humingi na rin po ng payo. At umaasa ako, Papa Dudut, na matutulungan ninyo ako at ng ating mga kabarangay sa kung anuman ang pinagdadaanan ko. Papa Dudut, nagkakilala kami ng boyfriend kong si Aldrin sa dati kong pinagtatrabahuhan. Naging close kami hanggang sa maging kami na nga pong dalawa. Nagpatuloy ang relasyon namin kahit na magkaibang kumpanya na kami nagtatrabaho. Makalipas nga ang 2 taon ay nag-decide na kaming magsama sa iisang bubong. Han, nakauwi ka na pala. Oo. Ay, sa wakas. Nakauwi na rin dito sa apartment. Teka, bago tong sofa set dito sa sala. Ay, teka lang ha. Maglalabas ako ng juice at empanada. Sige lang, Han. Makaupo na nga muna dito sa sofa. Uy, lambot naman ito. Parang sarap matulog dito. Hindi ko binili yung sofa na yan para iwanan mo kung mag-isang natutulog sa kama natin sa kwarto, no? Joke lang naman yon. Siyempre, mas gusto pa rin kitang katabi sa kwarto, no? Ay, eto na nga pala yung juice at chicken empanada na merienda mo. Uy, thank you, Han. Sakto kasi nagugutom na rin ako, eh. Sarap nitong empanada. Saan mo nabili to, Han? Anong saan ko binili? Ako ang gumawa ng empanada na yan, no? Pwede nga. Aba, ayaw mo pa talagang maniwala, ah. Baka gusto mong silipin yung kusina para makita mo ang mga kalat ko dun. Dahil sa paggawa ko ng mga empanada na yan. Ito namang hani ko, hindi ka mabiro. Alam ko namang ikaw lang ang makakagawa ng ganito kasarap na empanada sa buong mundo, eh. Oo, ha? Buti, hindi ka masyadong ginabi ng uwi ngayon, Han. Oo, di na muna ako nag-overtime. Medyo traffic nga lang kanina pero mas maaga ako nakauwi ngayon kumpara kahapon, no? Bakit pala bigla mong naisip bumili ng bagong sofa para dito sa sala natin? Nakakuha kasi ako ng malaking incentive sa opisina. Sakto na nakita kong nakasale tong sofa. Tapos mukha pang sobrang komportable na upuan tsaka higaan. Kaya binili ko na. Ano, nagustuhan mo ba? Ba, oo naman. Surprise ko yan para sa'yo. Kasi sinurprise mo ako sa oven na binili mo para sa akin nung nakaraang buwan. An, di ba naman kailangan na suklian yung mga binibigay ko para sa'yo? Alam ko naman yun. Gusto ko lang din talaga na magkaroon ng bagong sofa dito sa sala natin. Tsaka karamihan kasi sa mga gamit natin dito sa apartment, ikaw ang bumili eh. Oh, ano naman kung ako ang gumastos o bumili sa mga yon?
Sinabi ko naman sa'yo dati pa, di ba? Lahat ng bibilin kong gamit, gamit mo na rin. Kasi magkasama na tayo sa iisang bahay. Mag-asawa na nga tayo halos sa mga mata ng ibang tao eh. Kasal na lang talaga ang kulang sa ating dalawa. Pakakasalan mo naman ako, di ba? Ano ba namang klaseng tanong yan? Oo, hindi lang naman ang sagot sa tanong ko eh. Tinatawanan mo pa ako. Kahit hindi mo itanong yan, alam mo naman na kung ano ang sagot. Nag-iipon lang ako ng konti at pagkatapos, pakakasalan na kitahan. At magiging totoong mag-asawa na tayo sa mga mata ng ibang tao, ng batas at ng Diyos. Papadudot, masasabi ko na responsableng tao si Aldrin. Totoo nga yung sinasabi nila na mas makikilala mo ang isang tao kapag nakasama mo na siya sa isang bubong. At nangyari yon sa aming dalawa. Wala akong naging pagsisisi sa bagay na yon. Kasi noong mga panahon na yon ay wala siyang ibang pinakita sa akin kung hindi puro kabutihan lang. Mula sa mga gawaing bahay na mas masipag pa siya kesa sa akin, hanggang sa mga gastusin na madalas na nanggagaling sa bulsa niya. Hindi naman nagkakalayo ang sweldo naming dalawa, pero mas gusto niya na siya ang gumagastos para sa apartment namin. Kaya lang nagbago ang lahat mula nang ma-promote si Aldrin sa trabaho niya. Naging mainitin ang ulo niya dahil sa trabaho na madalas niyang nadadala sa apartment. Naging dahilan yon ng madalas naming pagtatalo. Hanggang sa dumating sa puntong nagdesisyon muna akong umalis ng apartment at nakituloy sa bahay ng isang kaibigan ko para magpalamig ng ulo, Papa Dudut. Alak pa, Mika! Ito pa, oh! Teka, Jenny, awat muna. Ang dami ko na yatang nainom eh. Eh ano naman kung maparami ka ng inom ngayong gabi? Alam mo namang mabilis akong malasing, di ba? Ayun na nga ang maganda, Mika. Kapag nalasing ka, makakalimutan mo na yung Aldrin na yun. Uy, grabe ka naman. Hindi ko naman siya gustong kalimutan eh. Kung hindi, eh bakit bigla kang nagyaya na gumimik at magpakalunod tayo sa alak ngayong gabi? Eh, gusto ko lang nakalimutan yung stress sa relasyon naming dalawa. Pero, hindi naman ibig sabihin na gusto ko na siyang kalimutan o kung ano pa man. Nagpapalamig lang ako ng ulo para hindi kami parehas sumabog ni Aldrin kapag nagkita at nag-usap ulit kami. Ganun na din yun. Sinasabi ko sa'yo, sa hiwalayan din matutuloy ang relasyon yung dalawa. Bakit parang minamanifest mo na maghihiwalay kami ni Aldrin? Hindi sa ganun, Mika. Nakikita ko lang talaga na hindi na kayo magkakaayos pang dalawa. Bakit mo naman nasabi yan? Naalala ko lang kasi yung madalas mong ikwento noon na medyo nawawalan ka na ng gana sa relasyon niyo. Nabisi kasi siya masyado sa trabaho niya. Tsaka nawala na halos ng oras para sa akin. Alam mo naman kung gaano ako kaklingi na tao, di ba? At gusto ko na palaging may oras sa akin yung boyfriend ko. Magkasama nga kami sa bahay pero halos hindi ko na siya nararamdaman. Bakit hindi mo pa siya hiwalayan? Eh, kung may problema ka na pala sa kanya. Hindi naman ganun kadali yun eh. Lalo na at nagsasama na kami sa iisang bahay. Tsaka wala pa naman talaga yan sa isip ko. Sa ngayon, gusto ko lang talagang magpalamig ng ulo. Kaya umalis muna ako sa apartment namin. Para kapag nag-usap na ulit kami ni Aldrin, mas maayos na tsaka wala nang sigawan. Okay, sige. Ikaw ang bahala. Pero Mika, alam mo, may napansin ako. Ano naman yun? You know, yung pogi dun sa kabilang table. Kanina pa tingin ang tingin sa'yo. Ha? Baka naman hindi ako yung tinitingnan niya. Naku, sure ako, 100%. Malapit ka na nga matunaw sa kakatitig niya sa'yo. Masyado ka lang malisyosa kaya kung ano-anong napapansin mo. Alam mo, mabuti pa... Mika! Ano? Kakagulat ka naman. Bigla-bigla ka nalang tumitili halos dyan. Papalapit na si Pogi dito sa table natin! Hi girls. Iniwan na kasi ako ng mga kasama ko eh. Okay lang ba kung makashare muna ako ng table sa inyo? Don't worry, harmless ako. Kahit hindi ka pa harmless, welcome ka dito sa table namin. Jenny! Charot lang! I'm
I'm Jenny nga pala. And you are? Justin, Nice meeting you, Justin. nice meeting you din, Jenny. What about you, miss? Okay lang ba na malaman ko rin ang pangalan mo? Mika. It's Mika. Nice meeting you, Mika. Kuha lang ako ng drinks, ha? Maiwan ko muna kayo. Jenny! Okay lang yan, Mika. Harmless naman daw tong si Justin, kaya siya na munang bahala sa'yo. Diba, Justin? Oo, ako na munang bahala sa kanya. Maingat naman ako pagdating sa babae kaya wala kang dapat na alalahanin sa akin. Papa Dudut, kagaya ng sabi ko kanina ay maayos naman na karelasyon si Aldrin. Wala akong marereklamo sa kanya dahil ginagawa niyang lahat para sa akin at sa relasyon namin. Palagi siyang naglalaan ng oras para kahit makapag-date kami. Isang beses sa isang linggo ay magagawa niya. Ang sabi niya pa nga noon ay hindi porke magkasama na kami sa bahay ay hindi na kami gagawa ng ibang magandang memories sa labas. May pagka-outgoing na tao pa naman siya at siya palagi ang nagyayaya na puntahan namin ang mga lugar na hindi pa namin napupuntahang pareho. Nagsimula lang talaga ang pagbabago niya nang ma-promote siya sa trabaho. Hindi na kami masyadong lumalabas para mag-date. Late din siyang umuuwi ng apartment dahil sa mga overtime niya at madalas na mainit ang ulo niya kapag magkasama kaming dalawa. Dinadala niya rin kasi hanggang sa apartment ang mga trabaho niya. Buti sana kung trabaho lang, pero pati yung stress nadadala niya. Papadudot yon ang naging dahilan para magsimulang tumabang ang relasyon naming dalawa. Bagay na kinakalungkot ko, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, madali talaga akong malasing. Pero hindi ako mabilis maging komportable sa isang tao. Pero nang gabi na nakilala ko si Justin ay parang may kakaiba sa kanya. Na dahilan para maging magaan ang loob ko habang magkausap kaming dalawa. Kaya hindi ko napansin na napaparami na talaga ang inom ko ng alak noon. Siguro kasi ng mga oras na yon ay nagsimula nang lumabas yung stress sa relasyon namin ni Aldrin na naipon noon sa dibdib ko. Hindi ko nga napansin na umiiyak na pala ako habang nagkukwento kay Justin. Basta naramdaman ko na lamang na parang lumulutang ako pero gumagaan naman ang pakiramdam ko. Ganon talaga siguro kapag nailalabas mo na yung nararamdaman mong bigat at sama ng loob. Kahit papaano, Papa Dudut, ay nakakahinga ka na ng maluwag. Pagkatapos noon, naalala ko na niyaya ko pa siyang sumayaw si Justin. Kasi gusto ko talagang i-enjoy ang mga oras na yon. Yung mga oras na alam kong para sa sarili ko, Papa Dudut. Grabe. Sobrang sakit ng ulo ko. Ano bang ginawa ko kagabi at ganito kasakit ng ulo ko? Teka, nasan ako? Bakit wala akong damit at kumot lang ang nakabalot sa katawan ko? Nasaan ang bag ko? Nasaan ang cellphone ko? Oh, mabuti naman at gising ka na, Mika. Ikaw? Anong nangyari kagabi? Wala kang naaalala sa nangyari kagabi? Magtatanong ba ako kung may naaalala ko? Nasaan ba ako? Nandito ka sa kondo ko. Kondo mo? Bakit mo ako dinala rito? Mika, relax. Mabuti pa kumain ka muna. Eto, may dala akong tray ng pagkain, kape at gamot para sa'yo. Sigurado kasi ako na masakit ang ulo mo dahil sa hangover. Sabihin mo nga sa akin, bakit mo ako dinala dito at anong ginawa mo sa akin? Ha? Ilalagay ko muna tong tray ng pagkain dito sa lamesa, ha? Okay.
Bago mo ako pag-isipan ng masama, gusto ko lang sabihin sa'yo na kusa kang sumama sa akin dito. Ako? Kusang sumama sa'yo dito sa kondo mo? Oo, kahit tawagan mo pa yung kaibigan mong si Jenny. Nagaya na nga siyang umuwi kayo kagabi, kaya lang ang sabi mo, gusto mo pang uminom ng alak kasama ko. Sinabi ko yun. Oo, kaya inihabilin ka na lang niya sa akin. Pagkatapos, nung sobrang lasing ka na talaga at halos hindi ka na makatayo, hiningi ko na sa'yo ang address mo para maihatid na kita pa uwi sa inyo. Kung totoo yung sinasabi mo, bakit nandito ako ngayon sa kondo mo? Eh kasi ang sabi mo, ayaw mong umuwi sa bahay ng kaibigan mo. At ayaw mo rin naman na ihatid kita sa apartment yun ng boyfriend mo. Tapos tinanong kita kung saan mo gustong magpahinga. Ang sabi mo, dalhin na lang kita sa place ko. Kaya dinala mo ako dito para masamantala mo ang kalasingan ko, ha? Mika, ikaw ang unang humalik sa akin pagpasok pa lang natin ng kondo ko. Wala akong balak na masama sa'yo. Ang gusto ko lang makapagpahinga ka saglit dito sa place ko hanggang sa maging okay ka na. Kaya lang, naging mapusok ka, Mika. Hinalikan mo ako at pagkatapos, sinimulan mo na. Alam mo, tama na. Ayoko nang marinig yung tungkol sa mga yan. Kailangan ko na rin umalis. Nasaan ba yung mga gamit ko? Nandito sa may upuan. Inayos at tinupi ko na nga kasi kung saan-saan mo na lang hinagis yung mga yan kagabi. Justin, pwede bang lumabas ka muna para makapagbihis na ako? Kung okay lang naman sa'yo. Oo naman, ayos lang. Iwan muna kita dito para makapag-ayos ka na ng sarili mo. Pero inumin mo na rin yung gamot na nandyan sa tray para mawala ka agad yung sakit ng ulo mo, ha? Papa Dudut, hindi ako makapaniwala sa nagawa ko ng gabi na yon. Ang gusto ko lang naman ay magwalwal saglit, magpakalunod sa alak at makalimot sa stress sa relasyon namin ni Aldrin. Pero wala sa plano ko ang makipagkilala at mas lalong makipag one night sa ibang lalaki. Kaya naman sobrang gulong-gulo talaga ng isipan ko ng mga oras na yon. Nang makaalis ako ng kondo ni Justin ay tinawagan ko kaagad si Jenny at kinumpirman niya na totoo ang mga sinabi ni Justin. Ilang beses daw akong niyaya ni Jenny na umuwi na kami pero ayaw ko pa daw. Kaya iniwan na niya ako kay Justin. Doon ko rin nagsimulang maalala ang ilan sa mga parte ng kwento ni Justin. Na ako talaga ang humalik sa kanya at naging mapusok ng gabi na yon. Isang linggo pa ang lumipas ay nag-decide na akong umuwi ng apartment namin ni Aldrin. Nag-usap po kami ng masinsinan at ng araw na yon ay nagkaayos din kaming dalawa. Papa Dudut. Oh, Han! Nang aga mo namang nakauwi. Nauna ka pa sa akin ngayon dito sa apartment. Natapos ko kasi ng maaga ang trabaho ko kanina eh. Adobo ba yung naaamoy ko? Oh, niluto ko yung paborito mong chicken pork adobo. Ay, wow! Talaga? Namiss ko yan, ha? Sakto nga ang uwi mo kasi kakatapos ko lang ding magluto eh. Upo ka na dito para makakain na tayo. Sige. Ito na ang paborito mong chicken pork adobo. Yun, oh. Paglalagay na kita sa plato mo ah. Sige. Yan. Tikman mo na, Han. Sige, Han. The best pa rin talaga yung luto mo. Sira na naman ang diet ko ngayong gabi. Di ba naman kailangan mag-diet kasi sobrang sexy mo pa rin sa paningin ko. Bolero ka talaga kahit kailan. Kahit kailan hindi kita binola ha. Lahat ng sinasabi ko sa'yo, totoo yun, Han. Oh, kita pang kanin. Thank you, Han, ah. Ay, oo nga pala. Holiday na next week. Saan mo gustong pumunta? Sakto, anniversary natin yun. Sa malapit na lang siguro, Han. Kahit mag 2 days staycation na lang tayo. Bakit 2 days lang? Naka-long weekend tayo pareho, di ba? Eh wala kasi kaming long weekend eh. Cancelled yung dapat na vacation leave namin next week dahil may mga report kami na kailangan tapusin. Pero triple pay naman yun kaya okay na rin. Hindi yun okay. Kasi ngayon lang tayo hindi makakapag-out of town sa anniversary natin. Pasensya na talaga, Han. Pero makakabawi naman ako next month. Pwede na ulit kaming makapag-vacation leave nun. Sana nga. O siya, kain na lang tayo.
Baka mawalan pa ng lasa tong niluto mong adobo. Ay, ang tagal naman ni Jenny. Kanina pa ako naghihintay sa kanya dito sa coffee shop eh. Mika, Justin? sabi na ikaw yan eh. Sinong hinihintay mo? Boyfriend mo ba? Hindi. Si Jenny. May usapan kasi kaming magkikita kami ngayon dito sa coffee shop. Ang tagal nga niya eh. Okay lang ba kung makashare muna ako ng table habang hinihintay mo siya? Oo naman. Thank you. Oh, kumusta ka naman? Ayos lang. Ikaw, kumusta ka? Ayos lang din. So, nagkaayos na kayo ng boyfriend mo? Oo. Doon na rin ulit ako nag-i-stay sa apartment namin. Mabuti naman kung ganun. Mika, sorry dun sa nangyari sa atin last time, ha? Alam mo, na-realize ko na tama ka sa sinabi mo. Parang nasamantala ko nga yung kalasingan mo nun. Dapat hindi ko hinayaan na madala ako sa ginawa mo kasi lasing ka lang naman ng mga oras na yun. Ayos lang yun. May kasalanan din naman ako eh. Dapat hindi ako uminom ng marami at nagpakalasing kasi hindi ko talaga nakokontrol ang sarili ko. Kaya pasensya na rin kung nagkalat pa ako sa kondo mo. Hindi ka naman nagkalat doon. Umalis ka pa nga kaagad pagkatapos mong magbihis eh. Sa totoo lang, Justin, nahihiya ako sa ginawa ko kaya umalis na lang kaagad ako nun. Pero thank you pa rin kasi inasikaso mo ako hanggang sa umagang yun. Papadudot naramdaman ko ulit sa gaan sa pakiramdam ko ang naidulot ng pag-uusap namin ni Justin ng mga oras na yon. Sa totoo lang, pagkatapos ng huling pagkikita namin ay may mga oras na hinahanap-hanap ko siya. Hindi ko lang ini-entertain yung nararamdaman ko na yon kasi alam ko na mali talaga. Pero sa muling pagkikita naming dalawa ay parang bumalik lahat ng pananabik na nararamdaman ko para sa kanya. Sakto pa na hindi ako sinipot ni Jenny ng araw na yon kaya mas mahaba ang naging oras ng pag-uusap namin ni Justin. Marami kaming napagkwentuhan kasama na ang tungkol sa relasyon namin ni Aldrin. Naalala niya raw kasi yung iako ng gabi na magkasama kaming dalawa. Nararamdaman niya raw ang pagod at stress ko ng mga oras na yon. Akala nga daw niya ay tuluyan na akong makikipaghiwalay kay Aldrin. Pero sinabi ko na ayoko na ring basta tapusin ang ilang taon na relasyon naming dalawa, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, naging madalas ang pagkikita at pag-uusap namin ni Justin noon. Hindi na lang tungkol sa relasyon namin ni Aldrin ang mga topic naming dalawa. Mga random topic na minsan nga ay wala ng kwenta pero pinag-uusapan pa rin namin. Nang mga panahon na yon ay naging mas busy naman si Aldrin sa trabaho. Kaya mas madalas ko pang ang kausap si Justin. Mas marami akong oras sa kanya kahit si Aldrin ang kasama ko sa bahay. Minsan nga ay pinupuntahan pa ako ni Justin sa opisina. Niyayaya niya akong magkape bago ako umuwi. Sa kanya ko naman nakukwento ang mga stress ko sa trabaho. Doon ko nagsimulang maramdaman na nagsisimula ng magkaroon ng espasyo si Justin sa puso ko. Sa maniwala kayo at sa hindi ay sobrang pinipigilan ko po yun. Kaya lang kasi nagsimula ng maibigay sa akin ni Justin ang mga bagay na hindi na ibibigay sa akin ni Aldrin noon. Ang atensyon, ang pag-aalaga, at oras niya, Papa Dudut. Napag-date din ulit tayo, Han. Oo nga eh. Akala ko hindi ka na magkakaroon ng oras ulit para sa akin. Sabi ko naman sa'yo, babawi ako. Bumibelo lang talaga ako. Naiintindihan ko naman kasi mag-iisang taon ka palang halos sa bagong posisyon mo sa opisina.
Salamat sa pag-intindi palagi sa akin, Han, ha. Alam ko na ikaw yung pinaka nahirapan kasi madalas sinasalo mo yung init ng ulo ko eh. Pero sana wag mong kalimutan na ginagawa ko lahat to para sa future nating dalawa, ha. Konti na lang. Pwede na nating malipatan yung hinuhulugan kong bahay. Tsaka makakakuha na rin tayo ng kotse kaya masusundo at maihatid na rin kita sa trabaho mo. Sabi ko naman sa'yo, tutulungan na kita sa pagbabayad sa mga yan. Para hindi ka na nahihirapang mag-budget. Hindi na kailangan kasi kaya ko namang hulugan lahat eh. Mas kailangan ko na lawakan mo yung pag-unawa mo sa akin. Sa mga ginagawa ko sa trabaho ko, mas kailangan kita sa tabi ko. Kahit kailan, hindi ako nawala sa tabi mo, Han. Alam ko, kaya malaki yung pasasalamat ko sa'yo kasi hindi ka napagod sa akin. Kaya nga gusto ko sana na ibigay sa'yo to. Anong laman ng maliit na kahon na yan? Buksan mo para malaman mo. Sige. Han, para saan ang singsing na to? Han, gusto ko magsimula tayo ulit. But this time, gusto ko ibang level naman. Mika, will you marry me? Oo. Siyempre, oo. I will. I will marry you, Aldrin. O, bakit ang lalim naman ng buntong hininga mo? Tapos, kanina mo pa tinitingnan yung engagement ring mo. Wala lang. Wala lang, pero kanina ka pa napapatulala dyan. Magkwento ka na, dali. Makikinig ako. Anong chika yan, girl, ha? Wala naman akong chika, Jenny. Pwede nga. Oo nga. Okay lang naman ako. Okay. Sige, sabi mo eh. Ako na lang ang magtatanong para may pagchikahan tayo. Bakit parang hindi ka masaya na ikakasal ka na? Ha? Bakit mo naman natanong yan? Eh, halata kasi sa mukha mo habang nakatitig ka dyan sa engagement ring mo. Tsaka, hanggang ngayon nga hindi mo pa rin pinopost o di kaya sinostory man lang sa social media yan eh. Kaya aminin mo na sa akin, may gumugulo talaga ngayon sa isipan mo, no, Mika? Sige na nga. Sasabihin ko na ang totoo. Eh, Jenny, para kasing hindi na ako sigurado kung gusto ko pa ba talagang magpakasal kay Aldrin eh. Ayan na nga bang sinasabi ko? Matagal ko nang nararamdaman yan. So, nahuli mo na ba siyang may ibang babae kaya ayaw mo nang ituloy ang kasal? Walang ganyan, Jenny. Kahit kailan, hindi ako niloko o sinaktan ni Aldrin. Ah, okay. Eh, bakit biglang nagbagong isip mo? Hindi ko na kasi nakikita yung sarili ko na siya yung kasama ko habang buhay eh. Pakiramdam ko kasi hindi niya na ako maaalagaan ng maayos. Masyado siyang focus sa trabaho. Oo, alam ko na para sa aming dalawa din yun. Para sa akin o sa future namin. Pero hindi lang naman kasi yun ang kailangan eh. Kailangan ko rin ng presence ni Aldrin sa buhay ko. Gusto kong maramdaman na nakafocus siya sa akin at hindi lang sa future naming dalawa. Papadudod sa ilang taon na relasyon namin ni Aldrin ay never siyang gumawa ng kahit na anong bagay para masaktan ako. Naging faithful siya sa akin kaya lang nang mas makilala ko siya. Na-realize ko na marami din pala kaming pagkakaiba. May mga katangian siya na hindi ko alam kung gugustuhin ko bang makasama sa panghabang buhay. Dumagdag pa ang presence ni Justin sa buhay ko. Si Justin na mas nabibigay ang oras na hinahanap ko mula kay Aldrin. Pero mula nang tanggapin ko ang alok na pagpapakasal ni Aldrin sa akin ay naisipan ko na kailangan ko nang itama ang lahat sa buhay ko. Hindi pwede na magpatuloy pa ang kung anuman ang nararamdaman ko para kay Justin. Ayaw ko nang patuloy na magkasala sa relasyon namin ni Aldrin.
Kaya naman nag-decide ako na simulan ng iwasan si Justin, Papa Dudut. Oh, Han, napatawag ka. Itatanong ko lang kung pauwi ka na. Oo, kakalabas ko lang ng opisina namin. Bakit? Malilate kasi ako nang uwi sa apartment eh. May meeting pa ako ng 7 o'clock mamaya. Ah, ganun ba? Pasensya ka na ha. Hindi kita masasabayan na mag-dinner. Ayos lang yun, Han. Nag-order na nga rin pala ako ng food para sa dinner mo. Pinakiusapan ko na lang yung kapitbahay na i-receive yung order kapag wala ka pa. Thank you, Han. Pero dapat hindi mo na ginawa yun. Pwede naman akong bumili ng pagkain bago ako umuwi eh. Pambawi ko man lang kasi ang sabi ko, sabay tayo magdi-dinner ngayon, di ba? Han, kailangan ko na rin bumalik sa loob ha. Tatawagan na lang ulit kita mamaya. Bye. I love you. Sige, Han. I love... Huh? Binaba na pala niya. Ay, makapunta na nga sa may waiting shed para makasakay na ako ng taxi. Mika, Justin! Anong ginagawa mo rito? Wala naman tayong usapan na magkikita tayo ngayon eh. wala nga pero gusto kasi kitang makita kaya pinuntahan kita dito. Bakit? May problema ba? Kung meron, tinext mo na lang sana ako kaya tinawagan mo na lang ako. Mika, bakit mo ba ako iniiwasan? Ha? Saan naman galing yan? Hindi kita iniiwasan, Justin. Kung hindi, bakit hindi mo na sinasagot ang mga text o tawag ko? Naging busy lang ako sa trabaho. Yun lang yun. Mika, may problema ba tayo? Ano bang sinasabi mo? Wala naman tayong problema, Justin. At wala tayong dapat na maging problema. Talaga? Wala? Wala kang gustong sabihin? Hindi mo ipapaliwanag kung bakit mo ako iniiwasan? Sa ibang araw na lang tayo mag-usap. Kailangan ko nang umuwi. Mika, sandali. Bitiwan mo nga ako! Mag-usap nga kasi muna tayo. Huwag mo akong talikuran. Mahirap pa talagang intindihin na wala tayong dapat na pag-usapan, Justin. Gusto kita at alam kong gusto mo rin ako kaya mo ako iniiwasan. Justin, ikakasal na ako. Alam ko, sinabi sa akin ni Jenny. Pero hindi mo naman na siya mahal, di ba? Mika, aminin mo na yung totoo. Gusto mo na rin ako at ayaw mo nang magpakasal kay Aldrin. Gusto mong malaman yung totoo? Sige, aaminin ko na. Nalilito na ako sa nararamdaman ko ngayon. Litong-lito na ako kasi pakiramdam ko, may nararamdaman na ako sa iyo, Justin. Ayun naman pala eh. Bakit hindi mo na lang hiwalayan si Aldrin? Hindi ganun kadali yun. Bakit nga? Ako naman na yung gusto mo, di ba? Kaya iwanan mo na yung lalaking yon, Mika. Iwanan mo na siya para sa akin. Gulong-gulo ang isipan ko noon, Papa Dudut. Pero syempre, hindi ko hiniwalayan ang boyfriend ko. Ayokong basta na lamang itapon yung ilang taon ng relasyon naming dalawa. Aldrin is a very responsible partner and a good provider. Sadyang hindi lang siya perpekto at may kaunting pagkukulang. Ang pagkukulang na natagpuan ko kay Justin. Sa totoo lang kasi ay mas napupunan niya ang emotional needs na kailangan ko. Para bang hindi ko na kailangang magkwento sa kanya o sabihin kung ano man ang problema ko. Nababasa na kaagad niya kung ano ang nasa isipan at nararamdaman ko. Kaya nga mabilis na nahulog ang loob ko sa kanya. Kasi nakita ko na mas naiintindihan niya. Papadudot hanggang ngayon ay naguguluhan pa rin po ako. Patuloy si Aldrin sa pagpaplano ng kasal naming dalawa at si Justin naman ay patuloy din na naghihintay at umaasa na hiwalayan ko na si Aldrin para sa kanya. Ayokong gumawa ng desisyon na sobra kong pagsisisihan sa bandang huli. Hindi ko rin alam kung paano pipili sa kanilang dalawa. Dahil alam ko na merong isang masasaktan sa desisyon na gagawin ko.
Hanggang dito na lamang po muna ang sulat ko at sana'y makarinig o makabasa ako ng mga komento sa ating mga kabarangay na makakatulong sa kung anuman ang pinagdaraanan ko. Ang inyong kapuso at kabarangay, Mika. Nalilito pa rin sa live ang ating kabarangay. Ano kaya ang maipapayo mo sa kanya? Ibahagi mo yan sa ating comment section para mabasa rin niya.